Lumilitaw ang hagna sa mga dokumento noong Marso 15, 1565 nang si Miguel Lopez de Legazpi ay itinaboy ng hindi kanais-nais na hangin patungo sa baybayin at dahil ang kanyang punong barko na San Pedro ay sumailalim sa pagkukumpuni sa kahabaan ng Hagna Bay. Sinimulan ng mga Hisueta ang kanilang gawain sa pamamagitan ng pagtatag ng parokya na kilala bilang Parokya ng San Miguel de Hagna noong 1596. Sinulat ng Recollet historian na ang paring Hisueta na si Father Jose Sanchez na itinatag ang parokya at bayan na magkasabay noong Setyembre 20, 1631 kasama si Saint Michael the Archangel bilang patron nito. Ang pangalang Hagna na sinasabing nagpangalan sa lugar noong 1631 ay nagmula sa maalamat na vernacular exclamation na nihagna na. Nagsimula ang kwento sa karaniwang pangyayari sa bukana ng isang maliit na ilog na tinatawag na Boho River. Ang ilog noon ay sagana sa napakaraming isda na tinatawag na tige sa lokal na dialekto. Kapag ang mga partikular na isda ay naglalaro sa ibabaw ng tubig, ang bahaging iyon ay tila langis ng niyog na kumukulo sa isang kawali. At sa tuwing nakikita ng mga tao ang mainit na ibabaw ng tubig na dulot sa paggalaw ng mga isda, sila ay nakasanayang nagsasabing nihagna na. Ang Hagna ay may 63 kilometro ang layo mula sa Tagbilaran City, ang kapital na lungsod ng Bohol, at tumatagal lamang ng 1.5 oras na biyahe sa pamamagitan ng bus. Sa mga modernong pasilidad sa daungang ito na nagsisilbing entry at exit point papunta at mula sa Mindanao, ang mga rota ng dagat ay tumatagal lamang ng 5 oras sa pamamagitan ng barko papunta sa Cagayan de Oro City o Nasipit. Ang Hagna ay binubuo ng 33 barangay at ito ay may kabuuhang lupain na 12,063 hectares. 6,452 hectares ang nasa agrikultura at 1,705 lamang ang flatland ng bayan ng Hagna. Ang Hagna ay may kabuuhang populasyon na 40,321, 9,391 ang mga kabahayan at 11,438 na mga pamilya base sa nakarehistro sa RBI. Ang Hagna ay nagtataglay ng mga magagandang tanawin na bigay ng kalikasan from the deepest sea to the highest peak. May bagong nga adlaw nga musukan, may bagong nga danag sa sidlakan, bagong nga ugma, bagong nga hagnang muabot. Kung unsa kabugat ang atong problema, kung unsa kalisod kahintang ta, igsuon ko dinhi sa Hagna. Paningkamutan nga muuswag ka, aron ang lungsod sa Hagna mulambo pa. May bagong nga adlaw nga musuhan, may bagong nga danang. Sa ilalim ng Administrasyong Ranyola, binigyan niya ng pansin ang estado ng mga manggagawa sa munisipyo ng bayan ng Hagna. Nagkaroon ng disiplina ang dating mga hindi mabuting gawain tulad ng pagbabasketball, pagtitenis, inuman at kilawan. Tuwing oras ng trabaho, ang tempering ng DTR, madalas na paglilib, ang mga unnecessary travels at seminars. Ang lahat ng ito ay kanyang binura at binago. Kapalit ang pagtaas ng sahod ng mga job order employees. Ang dating job order na nagsasahod ng maliit, ngayon nasa 300 pesos na at plano pang ipaangat sa minimum wage. Ang mga regular employees naman na nagsasahod ng below 10,000, ngayon ay ini-increasean na sila. Maliban sa mga infrastrukturang nagawa sa administrasyon ni Mayor Ranyola, binabantayan at nagkakaroon ng due diligence ang lahat ng presyong pinoprocure ng munisipyo ng Hagna.
galing sa medisina, auto supplies, office supplies, pagkain at higit sa lahat, no SOP po ang bayan namin. Kaya po, marami kaming savings at ito ay aming ginawang libreng mga serbisyo para sa taong bayan. Libre po ang paggamit ng ambulansya, free transport service, free medicines, birthday incentive sa lahat ng mga senior citizen ng aming bayan, pati na rin ang mga PWDs. Cash for work para sa mga walang trabaho at kung noon ay maraming nanghihingi o nagsusulisit sa mga politiko, ngayon wala na dahil sa aming programang Municipal Social Welfare Fund na ang coverage ay from womb to tomb. Parang AX kumbaga sa national at marami pang iba. Ang dating Hagna Business Center na madilim at mabaho at mainit, ito ay kanyang nilinis. At ito ay kanyang pinaganda, ginagawang kaaya-aya at maaliwalas na hallway. Ginagawang presentable ang atrium. Ang dating madumi, mabaho at slippery na wet market ngayon ay naka-tiles na at wala ka na masyadong makikitang mga langaw. Ang dating magulong karinderya section, ginawang presentable at may uniform na mga tables and chairs. Ang dating mabaho at maduming comfort room na ngayon ay ginagawang air conditioner. Meron din kaming pasalubong center na aming tinatawag na JBC Annex. Dito mo makikita ang mga locally made products tulad ng kalamay, cookies, tableya at iba pa. Dito mo rin matatagpuan ang ticketing outlet ng mga shipping lines, PWD pasalubong centers at senior citizen painitan at ang opisina ng Philippine Coast Guard. Pinaganda ang dating pulis dangpanan, ang dating hindi natapos na Tourism Assistant Office na ngayon ay nagiging Hagna Waterworks System Office na. Sa Administrasyong Ranyola, ang Hagna ay nakagawa ng sariling state-of-the-art na waste recycling facility na ngayon matatagpuan sa Hagna Agri-Eco Park. Doon mo rin makikita ang Rotary Composting Facility, Swine Multiplier Farm, Carabao Dairy Farm, Coconut Demo Farm at nursery ng iba't ibang gulayan. At sa pagiging mahusay na paggamit at paglaan ng pondong lokal, nagkaroon ng maliwanag na solar street lights ang baybaying daan ng aming bayan from end to end. Nakapagbili ng mga heavy equipment na siya ring ginagamit sa pagbukas ng mga bagong daan sa mga barangay at tutulong sa pag-prepare ng mga lupa para sa development ng pang-agrikultura at turismo. Nakapagpatayo ng sariling gasoline pumping station at motor pool na pag-aari mismo ng LGU Hagna na para naman sa mga sasakyan ng local government unit at suporta sa ating mga local farmers. Ang dating damuhan at tapunan ng basura na lugar na ngayon ay tinatawag na Hagna Baywalk, pinaganda at nagkaroon ng economic activity. Ang dating LTO building na hindi na natapos at hindi na pakinabangan, ngayon nagiging may pakipakinabang na at kumikita na. Sa tulong ng national government at sa koneksyon ni Mayor Ranyola sa national, ang Hagna ay nakapagpatayo ng bago at magarang municipal hall na may kabuuhang pondo na aabot sa 40 million pesos. Sa loob ng bagong munisipyo, ang lahat ng mga gamit tulad ng computers, tables and chairs at saka furnitures, lahat yan ay bago na pinunduhan naman ng LGU. Nakapagpatayo at i-develop ang Hagna Sports Complex. Ang dating damuhan at pastulan ng mga baka at kambing, ngayon dito na idinaraos ang lahat ng mga sports activity ng bayan. Ito naman ay may pondo na aabot sa 50 million pesos. Napaganda ang Hagna Cultural Center na dating parang malaking stock room at ngayon ito na ang pinakamalaking cultural center sa buong probinsya. Sa tulong ni Senator Alan Peter Cayetano, ang bayan ng Hagna sa administrasyon ni Mayor Joseph Ranyola nakapagbukas ng mga bagong daan at isa na rito ang Hagna Diversion Road at napasimento ang mga daan
sa Barangay Balili, isang barangay ng bayan na nagpuproduce ng mga gulay at iba pa. Nakapagpatayo ng malaking hagna outdoor stage na inilagay mismo sa sentro ng bayan at nakapagbili ng bagong fire truck para sa aming bayan. Kasalukuyang tinatrabaho ngayon ang Solar Power Project. Ito ang unang LGU-initiated solar power project sa buong probinsya. Kasalukuyan ding tinatrabaho ang LGU Housing Project para naman sa mga LGU employees. At ongoing din ang Wind Power Farm. Panaginip din namin na ang aming bayan ay tatawaging the religious capital of Bohol dahil sa bayan ng Hagna mo lang makikita ang tatlong shrine. Ang shrine ni San Pedro Calungsod na siyang patron ng mga seafarers, ang simbahan ng Saint Michael the Archangel na may pambihira at magagandang ceiling painting, at ang Birhen sa Barangay Shrine na siyang pinupuntahan ng mga deboto tuwing araw ng Biyernes na galing pa sa iba't ibang bayan. Dito rin planong ipatayo ang 50 feet na Birhen sa Barangay Statue. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aming pagpapakilala ng aming bayang Hagna. Maraming salamat po.